Nagdulot ng traffic ang pag-akyat ng isang lalaki sa biga ng isang LRT2 station kahapon. Inabot ng 10 oras bago siya tuluyang naibaba. Nakatutok si Rafi Tima. Mahigit 10 oras pinakalma at matyagang kinausap ng mga rescuer mula sa Bureau of Fire Protection ang lalaking umakyat sa biga ng LRT2 Antipolo Station kahapon. Bukod sa mismong buhay ng lalaki ang nakataya, agaw atensyon din ito sa mga dumaraan at panganib kung may mabagsakan sa baba. Naglatag na ng inflatable rescue air cushion ang mga rescuer sa ilalim ng istasyon. Nagdulot din ito ng mabigat na dowling ng trapiko sa Marcos Highway. Pero hindi basta maibaba ang lalaki dahil nasa delikadong lugar siya at posibleng malagay din sa alanganin ng mga nagsasagawa ng rescue. Pero dahil inabot na ng gabi, nagdesisyon na ang mga rescuer na puwersahin ang kunin ng lalaki. Sabi ko, i-attempt nating akyatin, tingnan kung anong magiging reaction niya. Kung medyo talagang alanganin, abort muna kami siya. 3 times kami nag-abort kasi nga gusto niya talagang tumalon. Hanggang sa unti-unti nakuha namin yung loob. Thank you Lord, thank you Lord. Matapos tagumpay na makuha ay pinusasa ng biktima para hindi na siya makapiglas bago siya ibaba mula sa matarik na biga na kanyang tinutuntungan. Bukod sa mga negotiators, kasama sa mga nakiusap sa lalaki ang kanyang ina at kapatid. Para napapacify siya, kahit papano, para mawala yung kanyang attention dun sa pagtalon. Gamit ang 56-meter ladder truck ng BFP Pasig, ay ligtas siyang naibaba. Ayon sa ina ng 42 taong gulang na lalaki, posibleng stressed ang kanyang anak. 2 beses na raw niya itong ginawa, una noong 2016. Bukod sa Antipolo at Pasig BFP, tumulong din ang Quezon City Fire, Meralco at ang Philippine Red Cross. Hinihingan pa namin ang reaksyon ng pamunuan ng LRT Line 2 kung paano nakakyat ang lalaki sa biga ng LRT2 Antipolo Station. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.